So good morning mga boss. Ayan, mayroon na naman tayong gagawin. Toyota Hilux. Ang problema naman is yung kanyang 4-wheel drive hindi gumagana, hindi nag-actuate sa harapan. So tignan natin agad ang magiging problema niya. Subukan nating ano muna kung lalabas yung ilaw. So ayan, naka 4 low na siya. Pero dito wala yung kanyang indicator. Wala yung kanyang 4-wheel drive. Wala oh. So titignan natin. Let's go mga boss. Subukan nating paanda rin, tapos i-engage natin. Tignan natin kung umiikot yung drive shaft sa harap. Ayan. H4. Ito yung kanyang 4 low. Pataas. Ayan. So kung makikita, naka-engage na siya. Pero dito wala yung kanyang ilaw. So cambio natin ng segunda muna, tapos patakboy natin. Tignan natin sa baba kung anong nangyayari sa baba. Let's go. Ayan, nakakambyo na siya. Ayan, may ikot sa likod. Pero dito sa harapan, makikita nyo yung gulong wala. Yun, pero yung drive shaft umiikot siya. Sabihin nakashift yung galing sa transfer case, pero walang reaction sa gulong sa both sides. So ito yung titignan natin na magiging problema niya. Ayan. So ito yung ating titignan mga boss. Ayan. Itong actuator na to, kung gumagana ba o hindi. Kasi ito yung nag-engage ng mga itong differential. Ayan. So may nakita na tayong isa. Ayan. Itong hose na to is putol. Ayan, putol siya. Yan, dapat yan dito yan, nakadugtong yan dito eh. Yan. So buo naman yung kanyang ngipin mga boss, kung makikita nyo. Ayan. Ayan, so ilalak natin siya. Tutulak natin to para mag-engage. Ayan. Paikutin natin yung gulong. So nailak na natin. Ayan, naipakagat natin sa gear nung papunta doon sa axle sa kabila. So papaikutin natin ngayon. Ayan, so kung makikita nyo, umiikot dito sa kabilang gulong din. Ayan, pinapaikot ko dito sa kaliwa, umiikot sa kanan. Pati yung drive shaft umiikot. So ibig sabihin walang problema sa loob. Andun ang problema sa shift actuator, kasi umiikot yun eh, yung dalawang gulong. So ito na nga mga ka-mechanics. Ayan, binaklas na natin yung kanyang shift actuator. Ayan, yun yung nagkukunik ng front axle natin. Kung makikita nyo, ayan yung shifter fork nya. So tignan nyo yung nangyari sa loob. Ayan, kinalawang yung kanyang motor. Ayan, nasira. Yan ang problema. Dahil kinalawang na yung kanyang motor, dahil doon sa kanyang breather hose, yung pinakita ko nga sa unahan, yung maliit na butas, maliit na hose na nakakunik, naputol. Kaya ayan, pinasukan ng tubig, kaya yun ang nasira tuloy. So just take a video. Yeah, that's good. So mga boss, ayan, nakita nyo na. Ayan, buksan natin yung kanyang motor. So kitang-kita nyo naman yung kalawang. Ayan, pinasukan ng tubig dahil dito sa nabutas na vacuum. Ito yung kanyang breather eh. So naputol, pinasukan siya ng tubig. Ito ngayon yung sinira niya. So kailangan nating palitan ng bago mga boss. Ayan, makikita nyo. 800 bucks really? 400? 700. Oh my god, that's 700 bucks. So that's it. Tiyaraan mga boss. Ayan o, kitang kita yung problema mga boss. Kinalawang dahil dito sa butas na to, natanggal yung kanyang breather hose na putol. So pinasukan ng dumi, mga tubig. So ayan ang nangyari. Ayan, so napapabili siya ngayon. Depende na sa kanya kung original o yung ano lang yung bibili niya. Basta at least alam natin na ito yung problema. So yun lang mga boss. Ayan, shift actuator, 4-wheel drive.
makikita nyo yung gulong wala. Yun, pero yung drive shaft umiikot siya. Ibig sabihin nakashift yung galing sa transfer case pero walang reaction sa gulong sa both sides. So ito yung titignan natin na kung magiging problema niya. Ayan, kung makikita nyo umiikot. So ito na mga boss, dumating na yung ating pyesa. Ayan, kakarton pero wala siyang tatak, walang brand, so hindi siya original. Ayan, so kakabit natin, tingnan natin kung magiging okay na siya. Ayan, ito lang yung naputol dati boss na mga dun sa luma natin. Ayan, ito yung nasira, kaya pinasukan ng tubig kalawang dun sa loob ng kanyang module. Maliit lang pero malaki yung naging pinsala. So ikabit na natin to. Ayan, hindi siya original, walang tatak, walang brand. So ito yung kaya natin. Ayan, so ito yung ating papalitan mga boss. Ayan, yan yung kanyang 4-wheel drive actuator sa differential front. Ayan, so be sure lang mga boss, pag ikakabit nyo kailangan dito yung slot nung ito, yung shifter fork dito nakapasok. Ayan, hindi naman masilan masyado. So atin na ang testingin mga boss yung ating ginawa. Tingnan natin kung ikot na ngayon yung gulong pag mag-shift tayo ng 4-wheel drive. So samahan nyo ko, tingnan nyo rin yung gulong kung ikot. So let's go. So ito na nga mga ka-mechanics, ayan makikita nyo yung pagkaiba. Ayan, umiikot na yung kanyang gulong sa harapan ngayon. Na si-shift na siya sa 4-wheel drive, 4 high at saka 4 low. Ayan, kung makikita nyo umiikot na yung mga gulong niya parehas, hindi katulad dati nung unang ano natin sa video na hindi gumagana yung harapan na gulong kahit naka-shift sa 4-wheel drive, hindi siya umiikot. At wala yung kanyang indicator ng 4-wheel drive sa ating cluster. Ayan, ngayon yung pagkakaiba. Pagtapos nating mapalitan yung kanyang 4-wheel drive actuator, yan na nakabit dyan sa ating front differential. So ito lang yung naging problem niya mga boss. Nakita nyo naman yung nangyari sa kanyang actuator na naging sanhi, na yung shifter actuator niya is kinalawang, pinasukan ng mga tubig, dumi sa loob ng So yun nga mga boss, okay na yung ating ginawa. Ayan, gumana yung 4-wheel drive, 4 low at saka 4 high. Umiikot na yung mga gulong, hindi katulad dati. So yun lang yung gusto kong ibahagi sa vlog na to. So ito na nga mga boss, road test na natin yung ating ginawa. Subukan natin sa may buhanginan dyan, sa may bandang kalsada sa kabila. Road test na natin itong ginawa natin na Toyota Hilux. Ayan, 4-wheel drive na hindi gumagana. So samahan nyo akong mag-road test. Manual nga pala itong ating is road test, so medyo mahirap yung pagbibideo. So let's go, samahan nyo muna ako mga boss. Ayan, medyo mahirap-hirap. Ayan, kasi manual eh, hirap pag-video.
Ayan boss, mga boss, ayan, merong buhanginan dito. Testingan natin. Ayan. So, engage muna natin sa ating 4 low. Ayan, so kung makikita nyo, andun na yung kanyang signage na naka 4 wheel drive na. Naka 4 low tayo. So, tignan natin kung ayun, okay na nga, gumana na. Ayos na mga boss ang ating ginawa. Hindi naman na tayo mabulahaw. Ayun. So subukan natin sa 4 high. Ayan. So ayan pa rin yung kanyang signage. Okay mga boss, success yung ginawa natin. So balik natin sa 2 high. Ayan. Ayan, so kung makikita nyo, wala na yung naka-disengage na siya. So balik tayo sa workshop. Okay. So yun lang mga boss for today's vlog natin. Ayan, sana may natutunan naman kayo sa binahagi kong video ngayon sa araw na ito. Ang ating na-solve is yung 4-wheel drive niya dati na hindi gumagana. So ngayon okay na. So sana may natutunan kayo. Subscribe kayo sa ating YouTube channel, JK TV. Lalagay ko sa ating comment section yung aking YouTube channel, and sa FB page natin is JR Flores para updated kayo sa mga video yung ginagawa ko. So yun lang mga boss, and see you on my next vlog. Bye bye. Ayan. So ito nga pala yung tinakpo na ng sasakyan, yung Toyota Hilux natin. Ayan, 216k na rin. So hindi na masama. Alright. Ayan yung ating sasakyan.